Kasi 7 plus 3, 10. 7 minus 2, 5. Diba? So, 10 divided by 5, 2. Is it less than or equal to 2? Possible kasi may equal sign. Ibig sabihin, true. No? So, it implied yung 7 natin ay kasama. So, we need to draw a circle na i-shade natin. Kasi true. No? Ibig sabihin yung 7 kasama sa solution set. Okay, so clear na tayo dun sa ating critical values. No? Ngayon naman, itetest natin yung tatlong area. Kung alin dyan yung kasama pa. So, ang gagawin nyo pag ganun, kukuha kayo ng mga number, any number na malapit sa 2. I mean, left side, di ba? Mas mababa sa 2. So, wag na tayong kumuha ng masyadong lesser. Doon na lang tayo sa malapit. Let's say 1. No? Dito naman sa gitna, wag na nating palakihin. Pwede namang any number within 2 to 7. So, kunin natin yung 3. Para pag nagsasubstitute tayo sa x dito, hindi nalalaki yung number. Dito naman, kunin na lang natin yung 8. So, ibig sabihin, ang itetest mo pa sa x mo, yung 1, yung isa, yung 3, and then yung isa pa ay yung 8. Okay, ma'am, bakit hindi ba lahat kasama? Kumuha ka lang ng isang number sa mga area na yan. Kung true yon, lahat sila true. Kung yung isa pa lang ay false na, lahat sila false. Meaning to say, isa lang yung itetest mo, imply na yun sa lahat. Okay? So, kahit isa lang. Now, check natin kung kasama si 1. Ganun din, no? Isa-substitute natin sa original inequalities, yung given. So, wag na natin kopyahin yung buo. Anyway, eto naman yun, no? Yan yun. Dito lang tayo nagsasubstitute. So, magiging, kapag 1 yung x, magiging 1 plus 3 over 1 minus 2 less than ba or equal to 2? So, 1 plus 3 is 4. 1 minus 2 is negative 1. So, 4 yan. Tanong, less than ba yan sa 2? Kasi pag dinivide natin, nagiging negative 4, di ba? So, less than 2 ba? So, true, di ba? So, true. Mas mababa yung negative 4 kaysa sa 2. So, true yung sagot. Ibig sabihin, etong area na to, from negative 2, hindi daw kasama yung negative 2. Kasama yan hanggang negative infinity. So, you have to shade this part. Ibig sabihin, yung area na yan, kasama natin sa solution set. Okay? Now, what about if it is 3? Okay. So, magiging, dito pa rin tayo magsasubstitute. No? So, 3 plus 3 over 3 minus 2. Is it less than or equal to 2? So, ito 6. And then over 1. Less than ba yan sa 2? 6 divided by 1 is 6, di ba? So, less than ba sa 2? Di ba? Hindi. Mas malaki yung 6 kesa sa 2. Kaya, ang sagot, false. Ibig sabihin, etong area na to, hindi mo siya i-shade kasi hindi siya kasama, yung 3 na yan. So, pag hindi kasama yung 3, ano pa yung hindi mga kasama? Marami yan, hanggang 7. Kumbaga si 7 kasama, di ba? So, 6, hindi siya kasama. Okay? Now, what if, nasa tayo, dito nang natin lagay. X is equal to 8. Ito yon, yung tinetest natin. So, pag 8 siya, ito ulit yung sa substitute mo. So, 8 plus 3 over 8 minus 2. Less than or equal to 2. So, 8 plus 3 is 11. Then, 8 minus 2, 6. Diba? So, ilang 6 ba meron sa 11? Di ba? We have, ilan? 1. So, 1, doon pa lang makikita mo na, di ba? So, ilan yung matitira? 5 over 6. Tama? Kasi, 11 minus 6 is 5. So, 1 and 5 over 6, is it less than 2? Definitely, kasi almost 1 lang, ano yan, kulang pa sa 2. Kumbaga. So, this is true. Diba? So, ibig sabihin, mula rito, kasama yan. So, isi-shade natin hanggang positive infinity. Okay? So, yan, na-test na natin. So, ibig sabihin, ano ngayon yung pinaka-final answer natin? Ano yung pinaka-solution set? So, we have to express it in interval notation. Again, from negative infinity to positive 2, hindi kasama. Sabi natin, pag hindi kasama, ang representation sa interval notation ay parenthesis. Pag kasama, bracket.
So, ganyan yung symbol natin. So, ang magiging solution set natin, from negative infinity, so open parenthesis yan, and then, to positive 2, hindi kasama, kaya we have to use the parenthesis, close parenthesis, and then, union with, kasi isasama mo yung kabilang side. Kaya we have to use the symbol union. Kasama yung 7, so we have bracket, indicating that 7 is included up to positive infinity. So this will be the final answer. Okay? So medyo, ano lang to, ang nakahaba lang talaga yung pagtitest. Pero, kung kaya mo naman mabilisang manipulate habang sinasubstitute yun to test whether it is true or false, madali na lang siguro. No? Ito, in-indicate ko lang isa-isa para makita nyo kung paano natin nakukuha yung shading dito sa ating number line. Okay? So, summarize natin ha. Mula sa simula, dapat 0 yon, lilipat mo lang. Pag nilipat mo yan, i-manipulate mo lang to, LCD muna, tapos yung numerator mo ay combining like terms. Ayan. So, pag naka-single na siya, after ka na makuha yung critical values mo, no? Equate mo yung numerator sa 0, same sa denominator, equate mo sa 0. Then, pag nakuha mo na yung critical values, you have to draw the number line. Okay? Pag na-draw mo na yung number line, ipa-plot mo na yung critical values, ite-test mo na rin whether it is included or hindi by yung true or false test natin. So, dito yung 2, false siya. Diba? Kasi nag-undefine yung left side, so we cannot compare. Yung pangalawa, yung 7, true siya. So, evident naman yan. And then, after finding whether the critical values are included or not, magte-test ka na ng mga area. No? Yung tatlong area na hati. So, yung left side, yung gitna, tsaka yung dulo. And then, ito yung kinuha natin, no? Yung malapit sa 2, bago mag-2, may 1. So, kinuha natin yon. And then, between 2 to 7, ang kinuha natin 3. And then, after 7, kinuha natin yung 8. So, ito yung tatlong test. So, lumalabas dito, sa 1 natin, true siya, kaya may shade. Ito, false sa 3, kaya walang shade. Dito sa last part, true siya, kaya may shade yun. So, dito naman gagaling ngayon yung final answer natin. We have to express it in interval notation. So, again, from negative infinity to positive 2, dahil parenthesis siya, because 2 is not included, open circle yung notation doon. Then, union with, since shaded circle yan at included ang 7, so bracket ang ginamit up to positive infinity. Sorry, this is not 8. Positive infinity yan. Okay. Yan. So, yan na po yung ating final answer. So, yung nag-request ng ating solving rational inequality.